Tumigil ka, tarantadong bata. Ay, ang tarantadong batang to. Ele, huwag kang magsalita. Tulungan mo ako, nalason ako, tulungan mo ako. Anong tunog yan? Tulungan mo ako. Sandali, anong amoy ito? Nalason siya ng... Hindi kaya yung gamot na yon? Saan tumakbo ang tarantadong batang yon? Sunyan, hindi ka makakatakas. Pakiusap. Tulungan mo ako. Sa pagpapakasal man o hindi, mas mabuti pang. Umili ako ng lalaki kaysa ibenta sa matanda at pangit na si Sangpeng. Ako na ang pipili ng lalaki. Noon pa, pinaganda ko na ang kasal mo para sumaya ka sa pamilya siyang. Ayaw mo, gusto mo pa sa ibang lalaki. Gayon, tingnan mo, buntis ka na. Kahit libre ayaw na sayo. Si Sangpeng, ang ganda na niya. Parang tatay ko na. Buntis ako ngayon, hindi na rin ako makakapag-asawa. Tia, kung gusto mo talaga, sa'yo na ang swerte. Ang lakas ng loob mo, putang ina, sinumpa mo ako. Ngayon lang, papatayin kita. Aray. Ikaw. Aray. Hindi, parang nanganganak na ako. Ay. Sabihin ko sa'yo, ikaw ang may kagagawan nito. Hindi ako ang may kasalanan. Nag-iinarte ka na naman. Bata ka lang, anong silbi ng pag-aaral mo? Naiintindihan mo ba? Madali lang ang calculus, di ba naintindihan ng tiya? Ang lakas ng loob mo, sumagot ka pa. Maglaba ka ng mga damit. Kapag hindi mo natapos, huwag na kayong kumain, mag-ina. Anan, halika. Sa lamig na ito, papaglabahin mo ang bata ng lahat ng damit. Tao ka pa ba? Mag-ina, kumakain kayo at nakatira sa bahay ko. Normal lang na pagtrabahuhin ko ang bata. Kung hindi, lumayas kayo. Sige, aalis na kami. Hindi na ako titira sa bahay na ito. Hoy, ikaw. Anan, halika, pumasok tayo sa lungsod para hanapin yan. Walang pusong tatay mo na yan. Umalis ka. Umalis ka na. Sana mamatay ka sa labas. Huwag ka nang umasa sa akin. Lolo. Hayop ka. Inayos ko na ang pakikipagkilala sa pamilya Song. Dapat umuwi ka ngayon. Lolo, hindi ako interesado sa kanya. Wala akong pakialam kung interesado ka o hindi. Halos 30 anyos ka na. Wala ka pang asawa, kahit isang babaeng lamok wala. Babala sa iyo, kung hindi ka pa makakahanap ng asawa, magpapakalat ako ng pera sa kalye. Wala kang makukuhang kahit piso. Bumalik sa lumang bahay. Ang kakaiba, sabi ng barya na pumunta sa silangan. Malaking swerte raw. Bakit lalo tayong napupunta sa ilang? Nanay, gutom na ako. Nasaan na ba si tatay? Sandali. Halika. Tiyaga lang, hindi pa nagkakamali ang barya. Makakita tayo ng tatay bago lumubog ang araw, anak. Nanay, kung hindi ka kakain, magkaka-low blood sugar ka. Kumain na ako, ikaw na lang. Kailangan kumain para mailakas maglakbay. Nanay, nanay, gising na. Huwag mo akong takutin, nanay.
Boss C, may bata sa harap na humaharang sa daan. Kaninong bata yan? Gusto mo bang mamatay? Nawala ng malay ang nanay, tulungan niyo po siya. Ikaw ang sumagip sa akin. Salamat. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Hindi mo kailangang bayaran ang utang na loob pero kailangan kitang samahan sa isang family gathering. Family gathering? Hindi pwede. Galing kami sa probinsya, si Anan at ako. Hindi namin alam ang mga patakaran niyo dito sa lungsod. Paano kung mahuli kami? Kung papayag ka, bibigyan kita ng kasiyasyang bayad. Magpresyo ka. 200, pwede ba? Kung makakakuha ako ng pera, sapat na yun para sa amin, Anan. Para makahanap ng tatay niya. Pero parang masyadong makapal na kumain pa't kumuha ng pera. 2 milyon. Pwede. 2 milyon? Ang laki. Scammer kaya ito? Teka muna. Red Star Shifts. Ano ibig sabihin nito? Sige na nga. Pag nakakuha na ako ng pera, saka na. Boss, tatanggapin ko ang trabahong ito. Pero usapan, acting lang. Wala nang iba. Pagkatapos, dadalhin ko si Anan sa lungsod para hanapin ang tatay niya. Tatay. Pumunta kami sa lungsod para hanapin siya. Kapag nahuli ko na yung gago, babatuhin ko yan. Tapos kukuha ako ng 2 milyon, uwi sa baryo, pagkatay ng babuyan. May inggit talaga si Wang Jingyi. Sa itsura niya, malamang naloko siya. Ni hindi alam kung sino yung lalaki, ipinanganak pa ang bata. Kawawa naman. Magandang pakikipagtulungan. Salamat, Mrs. Magandang pakikipagtulungan, boss. Boss, pakawalan mo ako. Parang masyadong malapit tayo. Tandaan mo, tawagin mo akong Yansaw. Simula ngayon, ikaw ang Mrs. Xi. Kapag nagkamali ka, babawasan ang bayad. Naiintindihan ko, Yanshao. Bumalik na si Ginoong Yanxiao. Tuloy po kayo, Ginoong Yanxiao. Kuya Yanxiao, bumalik ka na. Sino kayo? Kumusta? Asawa ako ni Yanshao. Ito ang anak namin. Asawa? Yanxiao, hindi ka naman mahilig sa babae dati. Paano ka biglang nagkaroon ng asawa at anak? Ano, kailangan pa ba magpaalam sa'yo para magpakasal ako? Pero ang kasal nating dalawa, ipinag-utos ni Lolo. Tingnan mo ang itsura niya, mukhang probinsyana. Hindi siya bagay sa'yo. Maganda ang tela ng damit ko, boss. Bago lang binili ni Yanshao, hindi naman pang probinsya to. Hindi bibili si Yanxiao ng damit para sa'yo. Binabaran mo ako. Ang galing mo. Dati, palagi akong binabato ng tiya ko. Sanay na lang. Anong pinag-aawayan ninyo?
Lolo, Yan Xiao, since nakauwi ka na, maghanap ka na ng mapapangasawa. Kung hindi, papagalitan kita. Lolo, tulungan mo ako. Lolo sa tuhod. Aray. Anong tawag mo sa akin kanina? Lolo. Ito si Anan, apo mo sa tuhod. Dinala ko na ang asawa at anak ko. Masaya ka na ba ngayon? Ay naku. Apo ko sa tuhod. Parang si Yan Xiao noong bata siya. Eksaktong-eksakto. Ang galing mong magtago. Ang lalim mong maglihim. Ganito kalaking bagay, hindi mo man lang sinabi sa lolo. Lolo, huwag muna kayong masyadong masaya. Sa Haicheng, parang wala namang kilalang pamilyang Su. Hindi ko alam kung ano ang trabaho ni Miss Su. Nasa kalakalan ako. International trade. Yun ang ginagawa ko. Ilang taon pa lang akong umuwi at nanirahan dito. Aba, swerte naman. Ang pamilya namin na Song, marami kaming partners sa ibang bansa. Hindi ko alam kung saan. Ang lugar ng partnership ni Miss Su, Silangang Europa, Hilagang Afrika. O Timog Silangang Asya. Ang Silangang Europa at Hilagang Afrika. Saang baryo ba yan? Baryo. Lolo, tingnan nyo, di niya alam yan. Baka galing lang yan sa probinsya. Isang babaeng probinsyana. Ano ba ang nangyayari dito? Lolo, ang ibig sabihin ni Mama, ang proyekto ng SUAY. Nakatuon sa non-regional na value network. Kahit saan. Basta may pangangailangan, pwedeng mag-expand ang proyekto. Mabait na bata, ang bata pa lang, napakalinaw na ng pagpapaliwanag sa negosyo. Ang pamilyang Tsi, may henyong pang negosyo pala. Lolo, gutom na ako. Tara, dalhin kita ng lolo kumain na masarap. Ay na kayong lahat, huwag kayong mahiya. Nako, kahit sa handaan sa baryo, wala pang ganito kagandang putahe. Anan, mamaya kumain tayo ng marami. Kain lang ng kain, bawat subo, panalo na yan. Pasensya na, maingay ba ang kutsilyo at tinidor? Ang hirap talaga gamitin ito. Lolo, pwede ba tulungan niyo akong palitan ng chopsticks? Lolo, di ba kayo nagtataka? Si Miss Su na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Hindi alam ang simpleng table manners na to. Para sa akin, ang ugali mo ay parang galing sa liblib na lugar. Kumain ka na lang, huwag kang masyadong madaldal. Nalalagyan ng laway ang pagkain natin, ang dumi-dumi. Lolo, tingnan niyo siya. Tia, pag kumain, wag magsalita. Yan din ang table manners. Ang talino ng bata. Bukas, maghahanda ko ng malaking salusalo para ipakilala siya. Ipapamalita ko sa buong Haicheng na may tagapagmana na ang pamilyang Tsi. Mabuti. Hindi ko inaasahan ganito siya kaprangka at tahasan ang ugali. Sa halip, lalo pang naniwala ang lolo sa'yo, Miss Song. Naintindihan mo na ang sitwasyon, kaya kanselado na ang kasunduang pag-asawa. Yan siya, ako. Gabi na, umuwi ka na. Lolo. Buti na lang, bago ako umalis, nakakuha ako ng buhok nung batang yun. Presidente Tsi, tuloy lang po. Mamaya, ayusin kita ng husto. Hoy, Miss Song. Si Exxon, tulungan mo ako. Anong nangyari? Naitaboy ka ng pinsan ko. Saka mo naalala ako? Hindi mo pa alam, no? May daladalang anak sa labas si Xian Xiao. Malapit nang ipasa ng lolo ang negosyo sa kanila.
Ikaw, anong plano mo? Hindi ako naniniwalang tunay na lahi ng pamilya Tsi ang batang yun. Sa handaan bukas, sisirain ko ang reputasyon nila mag-ina. Ang pagtulong sa akin ay pagtulong sa sarili mo. Sedge, deal. Nyanyan, ikaw at si Yan Xiao. Magkasama kayong matulog ngayong gabi. Sa handaan bukas. Sabay kayong attend. Magkasamang matulog. Parang hindi maganda yon. Ano ang masama? Tunay na mag-asawa nga kayo, dapat magkasama kayong matulog. O nagloloko lang kayo sa matandang to? Nagbibiro ka lang. Maganda ang samahan namin ni Nyanyan. Kung ganoon ang sinasabi ninyo, halik kayo. Yehey, halikan mommy at daddy. Ano to? Sabi niyo magpe-play lang tayo. Ganun na lang ang pagkasukla mo sa akin. Hindi. May asawa ako. Hindi pwedeng ganoon. Sa isip niya, mas mababa pa ako sa lalaking yon. Isang halik. Dagdagan ng 10,000. Totoo. 20,000. Ilang baboy pa kaya ang madadagdag sa babuyan? Kapag pinalampas mo to, wala nang ibang pagkakataon. Sig, yan ang tama. Si Anan ang kasama ko matulog ngayong gabi. Ayong dalawa, magsumikap kayo. Isang kama lang. Ibig sabihin, ngayong gabi. Kasama ko siyang matutulog. Ikaw, bakit ganyan ang suot mo? Ano nang balak mo? $20,000, isang halik lang. Ang ibang bagay, hindi pwedeng gawin. Sunyan, ano-ano ba ang iniisip nitong utak mo? Mga kalokohan lang. Maligo ka na. Ito ang binili kong pajama para sa'yo, isuot mo. Ah, si Jay. Matagal na tayong hindi nakita. Tara na, tara na. Narinig ko sa salusalong ito, ang bagong asawa niyang Master Tsi ay magpapakita na. Patitikman pa ang bata sa pamilya, di ba? Mukhang ibibigay na ng lolo ang negosyo. Sa panganay na apo. Ang bagay. Nakuha mo na ba? Pinag-aralan ko na, si Sunyan, ay isang probinsyanang gusgusin. Hindi ko alam na takot siya. Sa pagpapasok ng ganitong babae. Baka mamatay sa galit ang lolo. Ngayon, sa harap ni Lolo at ni Tsian Xiao, ilalantad ko ang totoong mukha nila. Anan, halika kay lolo. Psych. Mga kamag-anak at kaibigan, ipakikilala ko. Ang unang manugang kong si Sunyan.
Mabuti. Ang batang ito ang apo. Kung sitsiyanan, Mukha talaga siyang bata pa si Boss C. Maligayang bati, 2 biyaya sa isang araw. Maraming pagpapala. Mabuti. Maligayang bati. Malapit na, pagkatapos nito, akin na ang babuyan. Uwi akong mayaman kasama si Anan. Mamamatay sa inggit si Wang Jingyi. Lolo, Yan Xiao, niloloko kayo ng babaeng ito. Niloloko kayo. Songwei, anong sinasabi mo? Lolo, tingnan mo, si Sun Yan ay isang babaeng nagbuntis ng hindi pa kasal. Isang probinsyanang walang hiya. At ang batang ito, Lolo, isang probinsyanang ito, paano magkakaanak? Kayan siya, ginagamit lang niya. Ang batang ito para umakyat sa pamilya si Songwei, tumahimik ka. ano, mukhang mabait, pero ganito pala, nagdala ng batang ito para magpanggap sa pamilya si walang hiya. Paano may ganitong tao? Nga, Talagang walang hiya. ang laki ng kapal ng mukha mo. Wala kang hiya. Kuya, alam kong gusto mo ang ari-arian ng pamilya Tsi. Pero hindi naman kailangan kumuha ka ng 2 basurero mula sa probinsya. palokohin kami, di ba? Akala mo ba, tatandang lito na si Lolo? Naku, wala na. Hindi na natin makukuha ang pera. Maaari pa tayong arestuhin bilang mga manloloko. Anan, umalis na tayo. Nanay, legal na transaksyon ito, kaso lang ito sa sibil. Huwag kang mag-alala, protektahan ka namin ni Anan at ni Tatay. Yan, sabihin mo. Totoo bang mag-asawa kayo ni Yan Xiao? Lolo, litrato lang yan, hindi yan patunay. Kuya, huwag kang magdadahilan. Kitang-kita naman na peke sila. Mga artista mo lang, yan para magpangga. Sunian, kalmahan mo. Mahigit 2 milyon yan. Huwag mong ipakita na peke tayo. Sino ang nagsabing peke kaming mag-asawa? Paano mo mapapatunayan yan? Na, paano mo mapapatunayan? Patunayan mo nga sa amin. Kung kaya mo, patunayan mo nga sa amin. Alam ko pa nga na may pulang doon na 6 iyan sa house sa puwit. Paano magiging peke yan? Totoo yan, may nunal si Yan Xiao sa puwit. Meron nga. Paano mo nalaman yan? Sinong nagpabukas ng pinto habang naliligo? Imposible yan. Tiyak may ginawa kang maruming paraan. Paano magkagusto si Benzo? Sa isang probinsyana. Tama na, mabait na bata si Nyanyan. Naniniwala ako sa kanya. Lolo, huwag kang maniwala sa kasinungalingan ng babaeng ito. Nagpatingin na ako, ang batang ito. Hindi talaga anak ng pamilya si. Ito ang patunay, ang resulta ng iyan test. Ito ang ebidensya. Ano? Palagay ko nga, may mali sa maliit na to. Kinuha ko ang buhok niya para sa INF test. Ngayon, tingnan natin kung paano kayo magdadahilan. Anan, tunay bang anak ng pamilya Tsi? Lolo, hindi ako anak sa labas, may tatay ako. Nandito na ang resulta, matigas pa rin ang ulo mo. Talagang namana sa ina, ang nanay mo ay walang hiya. Nagbuntis ng hindi kasal, at nanganak sa isang maliit na sinungaling na tulad mo. Huwag mong sasabihin yan sa nanay ko. Sasabihin ko, ano ngayon? Walang hiya, nakikipagtalo pa sa akin. Matagal na kitang tinitiis, hindi lang ako inaapi mo. Pinagmumura mo pa ang anak ko. Pupurihin ko ang bibig mo, pinuputol mo ang aking kabuhayan. 240,000, alam mo ba kung ilang baboy ang mabibili niyan? Bitawan mo ako, salbaheng babae. Anong klaseng asal yan? Paghiwalayin ninyo sila. Soon yan, papatayin kita. Songwei, ito ay bahay ng pamilya Xi. Hindi lugar para magwala. Lolo, narinig mo ba? Ang babaeng ito. Paalang sa pera ng pamilya Tsi, sinusubukan niyang umangat gamit ang bata. Nyanyan, sabihin mo ng totoo sa lolo. Nagsinungaling ka ba o hindi? Ako, Sige, kung ayaw ninyong magsalita, ako na ang titingin. Ibigay mo sa akin ang ulat ng paternity test. Soon yan, tapos ka na. Lolo,
walang utang na loob. Ganitong bagay, pinangahas mo pang lokohin ako? Naku, sana hindi na lang ako naniniwala sa lumang barya na yon. Ito ba ay swerte? Maliwanag na ito ay disgrasya. Lolo, hayaan mong magpaliwanag ako. Paliwanag? Maliwanag na nakasulat dito. Anong paliwanag pa ang kailangan? Kuya, hindi ko sinasabing mali ka. Pero kung ganyan ka mag-isip, paano ka mapagkakatiwalaan ni Lolo na pangalagaan ang malaking kayamanan? Sa hinahara, baka maubos lahat, wala nang matitira. Ano? Sa tingin mo, kung ibibigay ang pamilya Xi sa'yo, isang bulakbol na puro gastos lang, magiging matagumpay ba ang pamilya Xi? Magtatagal ba ito mapakailanman? Tumigil kayong lahat. Nang maghanap ka ng bata para lokohin ako. Hindi mo ba naisip na ikinahihiya mo ang pamilya Xi? Gusto mo lang akong patayin para maagang makuha ang pamilya Xi, di ba? Lolo, ang nangyari ngayon, ako ang may pagkukulang. Saktan mo man o parusahan, handa ako. Sige, ngayon, kung hindi kita papatayin, hindi ako Xi. Hindi ako Xi. Lolo, ingatan mo ang kalusugan mo. Huwag. Papatayin ko siya. Diyos ko, anong gulo to? Mas mabuti pang tumakas na lang. Kaysa mahuli at itapon sa kalye. Anan, umalis na tayo. Lolo, huwag ninyong saktan si Papa. Peke ang ulat na ito. Ano? Ano ang sinabi mo? Pek, Batang hamog, huwag kang magmatigas dito. Ako mismo ang nagdala ng sampol sa sentro ng ekspertisa. Imposibleng maging peke ito. Anan, sabihin mo ng diretsyo, saang parte ng ulat na ito? Ang peke. 79% ng gena ng tao ay magkapareho. Ang gorilla at tao, perhong may. 78% pagkakapareho. Patunay sa ekspertisa. Mas malayo pa ba ang relasyon ko at ni tatay? Kaysa sa gorilla? TSK, isang batang galing sa liblib na probinsya. Alam mo ba kung ano ang Jen? Mukhang ayaw mo lang tanggapin na nahayag ang totoong pagkatao mo. Kaya gawa-gawa ka ng kwento rito. Palukuhin ang lahat. Tama, isang probisyanong istambay, paano niya? Maintindihan ang genetika. Sa tingin ko, malamang ang babaeng ito ang nagturo sa kanya para makapasok sa pamilya Xi. Talagang walang hindi ginagawa. Lolo, ang Chanhe Center ay pinakamahusay na institusyon sa ilalim ng Xi Group. Hindi pa ito nagkakamali. Lolo, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Mali, lahat mali. Ang ulat na nakuha ng assistant ni MS Song kanina. Basura iyon. Ito ang tunay na ulat ng ekspertisa. 100%. Ang batang ito ay tunay na dugo ng pamilya Xi. Director, ano ang gagawin natin? Pista ng pakilala ng pamilya Xi ngayon. Kung nagkamali tayo, talagang galit na ang pamilya Xi sa akin. Tatawagan ko ang pamilya Xi. Anuman ang mangyari. Ipapaliwanag ko kay Lolo. Ang Tianhai ekspertisa ay walang lakas ng loob na mandaya sa pamilya Xi. Ang batang ito, hindi talaga anak ng pamilya Xi. Mabuting bata, alam ko. Pinoprotektahan mo si nanay. Kahit hindi ka tunay na anak ng pamilya Xi, pwede kitang tanggapin ni Lolo. Bilang ampon ng pamilya Xi, papag-aralin kita, ayos ba? Lolo, hindi ako nagsasabi nito para maging ampon. May problema talaga ang ulat ng ekspertisa. Hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Lolo, tingnan mo, ayaw niya talaga. Sa posisyon ng ampon, gusto niya ang posisyon ng puno ng pamilya. Kapag nakapasok na siya sa pamilya Xi, pag namatay ka na, magiging Suna ang apelido ng pamilya Xi. Bastos. Ikaw, Lolo, ayos ka lang ba? Tawagin ang doktor. Naku, tingnan ninyong lahat. Hanggang saan naabot ng dalawang manlulokong ito. Ang galit ni Lolo. Mga tao, arestuhin sila. Kung may mangyari man kay Lolo, sila ang pumatay sa kanya. Tumahimik ka. Muntik nang mamatay si Lolo. Huwag kang ang magsalita ng ganyan kung tatahimik ka na lang. Sasampalin kita ng malakas para makasama mo ang lolo sa ospital. Lolo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Lolo, dadalhin na kita sa ospital. Sandali. May paraan ako. Tingnan ninyo. Gusto nitong bastos na patayin si Lolo. Ano ba yan? Anan, ano ba yan? Papa, first aid po ito. Anong alam mo sa first aid? Bata ka lang? Mukhang gusto mo talagang patayin si Lolo. Lumabas ka na. Lumabas ka. Lumabas ka. Bilisan mo. Lumabas ka. Hayaan mo siya. Anan, naniniwala ako sa'yo.
Anan, sigurado ka ba sa paraan mo? Kahit na wala tayong pera, hindi naman dapat. Maging sanhi ng pagkamatay ng tao. Nanay, ano ba yan? Ang sintomas ni Lolo ay respiratory alkalosis. Ilagay ang plastic bag. Huminga ng konting hangin, gagaling na siya. Lolo, kamusta na po? Nanginginig pa ba ang kamay ninyo? Anan. Salamat sa pagligtas kay Lolo. Halika. Okay na si Lolo. Salamat sa iyo, napakabait at matalinong bata. Bakit hindi ka naging miyembro ng pamilya Tsi? Lolo, nakita mo na. Napakatalino ni Anan. Sinabi niya, peke ang report. Kaya mas mabuti pag-usapan natin ng maigi. Tama. Salamat sa Diyos, akin pa rin ang 2 milyon. Hindi pwedeng ganyan, Lolo. Ang report ng Tianhe Center ay imposibleng magkamali. Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka na lang pa magtanong. Tumawag ka. Maraming tao dito, mas mabuting kumpirmahin. Yan Xiao, tawagan mo ang appraisal center. Lolo, malaking bagay ito. Kapag may oras ako, personal kong dadalhin si Anan para magpatingin. Kuya, bakit ka nag-aatubili? Akot ka ba? Nga. Tako ka no. Yan Xiao, tumawag ka na ngayon. Ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang nasa ibang tawag. Lolo, walang sumasagot sa telepono. Ano ba ang nangyayari ngayon? Hindi sumasagot si Boss Tsi. Director, Mas mabuting umalis na lang tayo. Umuwi ka sa probinsya at magtayo ng klinika. Uwi ako sa Chongqing para magbenta ng noodles. Tumahimik ka. Hindi na ako maghihintay. Kailangan kong personal na ihatid ang report na ito kay Boss Tsi. Ara na. bilisan mo. Lolo, huwag na kayong mag-abala. Tumawag na ako kay Sunyan. Sa asawa niya sa probinsya. Pagdating niya, malalaman na ang lahat ng katotohanan. Pagdating niya, malalaman na natin ang lahat. Si Zhangping ba ang hinahanap mo? Tama, pagdating niya, tingnan natin kung paano ka pa magkukunwari. Naku, kung dumating ang hayop na iyon, ako at si Anan, ay siguradong hulihin at pauwiin. Ano ang gagawin natin? Nanay, ito na lang ang natitirang alaala mo sa akin. Umalis man o manatili, mabuhay o mamatay, ito na ang magpapasya. Kumuha na kasta niya sa apoy. Ano ang ibig sabihin niyan? Lolo, tingnan ninyo ang kanyang kakaibang at nababaliw na itsura. Maliwanag na alam niyang nahayag na ang katotohanan, kaya siya natatakot. Mukhang hindi talaga anak ng pamilya Tsi si Anan. Hindi pwede, kung magtatagal pa tayo, wala na tayo. Anan, umalis na tayo. Nagmamadali ba siyang makita ang asawa niya? Nanay, hindi tayo pwedeng tumakas. Ngayon, si Papa na lang ang makakapagtanggol sa atin. Kung matutulungan natin siyang malampasan ito, tiyak na ipagtatanggol niya tayo. Tama ka. Mga ulila tayo, kahit tumakas tayo, mahuli rin tayo. Mas mabuti pa ngayon pa lang, kumapit na tayo sa mayamang asawa. Lolo, nanunumpa ako. Tunay na mag-asawa talaga kami ni si Ensang. Tunay at walang daya. Totiu, Nakipaghalikan na kami at ganito nakalaki ang anak namin. Paano magiging peke ito? Tama, Lolo, si Anan ay. Kamukhang kamukha ko noong bata ko. kamukha, talagang kamukha. Parang kopya talaga ng itsura mo noong bata. Paano mo ipapaliwanag ang litrato? Hindi mo sasabihin. Sinadya niyan siya na pumunta sa liblib na lugar at nakilala ka. Tapos iniwan kanyang buntis. Bakit hindi pwede? Sa dilim at init ng damdamin, nag-aalangan pa ba sa lugar? Tulungan mo ako. Baka siya ang babaeng nasa panaginip ko. Yan, noong gabi 5 taon na ang nakalipas. Nandoon ka ba sa... Boss, nag-aarte lang ako kanina. Huwag mo sanang isipin. Sa sinabi niya kanina, parang asawa niya ay isang tarantadong tumakbo pagkatapos. Hindi ba siya?
Ang babaeng to. Anyway, ang litratong to ay ebidensya. Isang probinsyana, buntis sa ganoong lugar. Paano magiging anak ng pamilya at si ang anak niya? Tama ka. Ang babaeng nasa litrato. Probinsyana talaga. Probinsyana pa rin kahit anong gawin. Kahit magpalit ng damit, di may tatago ang amoy ng hirap. Tita, kung ebidensya ang isang litrato, mayroon din akong isa. Ay, di ko alam na ikinasal ka na pala. Ano to? Patayin yan. Peking litrato yan. Huwag kayong maniwala. Patayin na yan. Tita, peke raw to, may ebidensya ka ba? Ebidensya. Sino ba yung lalaki? Di ko kilala. Saan ako kukuha ng ebidensya? Tama. Peking litrato yan. Di mo mapapatunayan. Na peke yan, kaya di rin mapapatunayan. Natotoo ang litrato ni nanay. Tama ba ko? Tama si Anan. Katarantaduhan. Nag-bake ka ng litrato para siraan ako. Ako. Anan. Sinong nagsabing walang ama si Anan? Ako ang ama ni Anan. Yan Xiao, anong pampagulo ang ibinigay sa'yo nitong babaeng to para alagaan mo? Ang anak ng isang probinsyana. Tama na. Nakakahiya. Lolo. Palang naman to sa pamilya Tsi. Lumabas na sa ENA test, hindi talaga siya anak ng pamilya Tsi. Kahit hindi, tinulungan niya ako. Sino man ang mang-api kay Anan. Lumaya sa pamilya Tsi. Lolo, huwag ka nang magalit. Dapat malusog ka. Sage. Alam kong mabuting bata ka. Pero alam ng lolo, hindi ka dugong Tsi. Yung batang yon, ilang taon nang walang babae. Paano biglang may anak? Kasalanan niya. Naapi kayo. Sa susunod. Babayaran ko ng husto. Apusin na natin ang salusalo. Ingatan mo ang sarili mo, Lolo. Mabuhay ka ng matagal. Sage, mabuting bata. Lolo, Tumigil ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakagulo ang pamilya Tsi. Nakarating na rin. Anan, alis na tayo. AMM. Soon yan, huwag kang magmadali. Ang asawa mo sa probinsya ay malapit nang dumating. Kung aalis ka, sino ang hanapin niya kapag dumating siya? Ano ba talaga ang gusto mo? Siyempre, tutulungan ko kayong magsama-sama. Gusto kong makita kung anong klaseng tao ang nakapag-anak ng ganyang walang utang na loob na bagay. Masamang tao siya, hindi siya ang tatay ko. Makinig kayong lahat sa murang edad na ito. Ayaw pang kilalanin ang sariling ama. Talagang isang inyata. Linisin mo ang bibig mo. Mali ba ako? Soon yan, akala mo ba sa paghawak mo? Sa batang ito, makakapagtago ka sa pamilya at si bilang may bahay. Kuya Yan Xiao, magising ka naman. Isa lang siyang probinsyana, isang sinungaling na puno ng kasinungalingan. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Talagang hindi karapat-dapat. Isang probinsyano lang siya. Isang probinsyanang babae, hindi talaga si Jitsi. Ang magpapakasal sa kanya, hindi ba nakakahiya? Paano naman? Ang mga taong tulad nila, hindi karapat-dapat maglinis ng sapatos ko. Paano sila magiging karapat-dapat kay Jitsi? Ginoong Tsi. Sakto, ikaw ba ang taga-authenticate? Sabi nitong batang ito, may problema ang report. Sakto, ulitin natin sa harap nila. Tingnan natin kung paano sila magdadahilan. Ang report, may problema talaga ang report. Mali ang naunang ipinadalang report, ito ang totoo. Ang tamang test report, bilis, ipakita mo sa akin ang report. Bakit hindi ito matapos? Kahit totoo ang report na ito, hindi anak ng pamilya si Anan. Hindi anak ng pamilya si Anan, mabilis ang isip mo. May iba ka bang paraan? Wala na. 36 na paraan, tumakbo na tayo. Soon yan. Nasaan ang tao? Lumabas ka. Naku, dumating na naman ang dalawang probinsyano. AMM, Sage, soon yan, nandito ka nga pala. Nagbayad ako pa sa iyo. Halika, umuwi na tayo. Panaginip mo lang iyan. Sino ang gusto ng pera mo? Kanino ka hahanap? Hindi ko naman kinuha. Ay, nang asar ka pa? Maniwala ka ba na papatayin kita? bastos. Dito sa pamilya si ito, hindi lugar para magwala. Umalis ka. Bakit ninyo ako pinalalayas? Ako ang tiyahin ni Sun Yan, hinanap ko talaga siya. Lolo, Yan Xiao, dahil nandito na ang tao. Mas mabuti pang pakinggan natin ang sasabihin nila. Ano ba nangyari? Ano pa bang masasabi?
Asawa ko si Sunyan. Uwi ako kasama ang asawa ko. Anong karapatan ninyong pigilan? Asawa mo si Sunyan? E di siguradong anak ko ito. Anak ng asawa ko. Kung hindi akin, sa iyo ba? Lolo, hindi ninyo alam, hindi marunong gumalang ang batang ito. Nagbuntis ng mag-isa, napagkasunduan naman dati. Kapag nakapanganak na, magkakaroon ng handaan. Pero, tumakas pala siya kasama ang bata. Yes, huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Gusto mo lang talaga ng 30,000 dote para ibenta ako. Hindi sa kanya ang batang ito. At hindi rin ako sasama sa inyo. Kung hindi siya ang tunay na ama, edi sabihin mo. Kanino ka nagbuntis nang hindi pa kasal? Kahit kanino pa mas mabuti kaysa sa kanya. Mas gwapo ang tatay ng bata. Lolo, narinig nyo? Ni hindi niya alam kung sino ang tatay. Kaya ang Anan na ito, talagang hindi lahi ng pamilya Tsi. Kung hindi naman pala anak ng pamilya Tsi si Anan, edi yung report, hindi na kailangang tingnan pa, dahil malinaw na ang lahat. Ayo naman, dalhin nyo na ang tao. Huwag nang makaabala sa paningin ng lolo. Sunyan, ngayon hindi ka na makakatakas. Mag-isa siyang nag-alaga ng bata sa probinsya. Ang dami niyang pinagdaan ng hirap. Huwag kang mag-alala kung ayaw mo. Hindi ko hayaang dalhin ka nila. Malinaw namang nahayag na ang totoo sa amin. Bakit pinagtatanggol pa rin ako ng boss? Kakaiba talaga ang panlasa ng mga mayamang taga-syudad. Bakit ba? Gusto mo ba ang asawa ko? Ay, hindi pwede yan. Pamangkin ko. Tao na ng pamilya siyang. Nagkaanak na nga. Sa liwanag ng araw, magnanakaw kayo ng babae. Sino ang nagsabing anak ni Zhangping ang anak ko? Mukha siyang pangit at parang baboy. Matalino at masigla ang anak ko. Wala siyang kinalaman dito. Sunyan, huwag kang magmalaki. Noong nagbuntis ka ng hindi kasal, pinili kita. Swerte mo yon. Inanggap ng pamilya mo ang dot ko. Kailangan mong pakasalan ako. Kung gagalawin mo siya, hindi kita patatawarin. Mamamatay tao ka ba? Hanapin ko ang asawa ko. Karapatan ko yon. Ikaw, isang dayuhan. Anong karapatan mo makialam sa pamilya Zhang? Kahit sino pa ang dumating, tama kami. Ikaw, Ay naku, walang hostisya. Inaapi kami ng mayaman. Mga probinsyano, ninakaw pa ang asawa. Gagamitin pa ang dahas. Aray, halika't husgahan ninyo ito. Ay nga, Tama, aray. Inaapi nila kami. tama nga, Asawa ko yan. husgahan ninyo. Ano ba ito? Tulungan nyo silang tumayo? Aray. Asawa ko yan. Kuya Yan Xiao, ang ganitong bagay. Kapag kumalat, hindi maganda ang tingin sa atin. Baka pwede, haan na lang nating dalhin nila ang tao. si Sunyan ay akin, walang makakapagdala sa kanya. Tama, hindi ako susunod sa inyo, Mama. Kung hindi ninyo pakakawalan, hindi kami alis. Dito naman may pagkain at inumin. Dito naman may pagkain at inumin. Hindi ako mamamatay sa gutom. Kung paalisin niyo ako, tatawagan ko ang istasyon ng T para makita ng lahat. Kung paano ninyo inaapi ang mga ordinaryong tao. Akala ba niyo talaga ang pamilyang Xi ay wala nang magagawa sa inyo? Hoy, ako na. Sa ganitong klaseng makulit, hindi ubra ang paraan. Ninyo sa lungsod. Ayaw ninyong umalis, di ba? Sige, wag ninyong sisihin ako. Ikaw, malikot ka. Nababaliw ka ba? Sunyan. Nababaliw ka. Ikaw talagang batang yan. Pwe, mga walang hiya. Inagaw ninyo ang lupain ng magulang ko. Gusto pa akong ipakasal para sa dote. Sa edad ninyong yan, mukha ng kulubot. Pwedeng maging tatay ko na, gusto pa akong pakasalan. Umihi ka at tingnan mo sa salamin. Akala mo kung sino ka. Mama, ang galing. Kukuha ako ng magandang bagay para sa iyo. Mama, para sa iyo. Si Anan. Mga walang hiya. Kayo ang mga sakim. Kayo ang mga nang-aapi. Anong ginagawa mo? Babay ka. Tumigil ka. Ikaw talagang babae. Walang hiya.
Pag uwi ko, papatayin kita. CJ, tingnan natin kung sino ang mauuna. Mama, gamitin mo ito. Anan, hindi pwedeng gawin yan labag sa batas. Hindi natin pwedeng gawin. Pero pwede namang. Sunyan, ano ba yan? Gusto mo pumatay? Ngayon ka natatakot, di ba't ang tapang-tapang mo kanina? Sabihin ko sa'yo, kung magpupumilit pa kayong mag-ingay at magwala dito, ganito ang kahihinatnan. Kamusta? Epektibo ba ang pananakot? Ang galing ng pamamaraan ni El Resxi, hindi ko inaasahang mayroon siyang. Ganito palang ka-cute na side. Kung sakaling, matatag siya sa posisyon ni El Resxi, ang pamilyang ito. Baka mas maging masaya pa. Ano na kaya ang gagawin natin? May kapit na yung babaeng yon ngayon at ang taray pa. Mukhang mahirap nang makuha. Umalis na kaya tayo? Tara na. Tingnan mo yung paghahanda. Hindi sila kulang sa pera. Dahil hindi natin siya makuha. Dapat lang na magsingil tayo ng malaki sa kanila. Tama. Boss Z, pwede namang umalis ako. Si Sunyan ay asawa ko. At ang batang ito ay lahi ng pamilya Zhang. Kung gusto ninyong siya'y manatili. 3 milyon, hihe, ibebenta ko sa inyo ang mag-ina. Pareho. Hoy, ako rin. Sa akin tumira ang mag-ina ng ilang taon nang ngalang bayad, umabot na ng 20,000 ang nagastos. Dapat bayaran nila yon. Ang lakas ng kapal ng mukha ninyo parang. Nandito lang kayo para mangutong. Hoy, ikaw ang unang sumira sa kasunduan. Kami. Humihingi lang ng konting kompensasyon. Eksakto. Kung hindi kayo magbibigay, araw-araw kami. Dito mag-ingay. Ipapaalam namin sa buong lungsod. Kung gaano kayo kahiya-hiya ang pamilya Tsi, na nang agaw ng asawa't anak ng iba. Mga sinungaling. Hindi anak mo si Anan. Mangarap ka na lang. Paano hindi anak ko? Ikaw ang unang walang hiya. Sa gabi, sa bukid, ako'y ginayuma mo. Kaya nagkaanak tayo. Naawa lang ako sa bata. Kaya pinakasalan kita. Ngayon, nakakapit ka na sa mayaman. Gusto mo nang magtaksil? Gusto mo nang magtaksil? Akala mo maganda, ngunit ganyan pala ang ginawa mo. Talagang probinsyana, hindi bagay sa mataas na lipunan. Anak ko to, ako ang nagdidisiplina. Anong pakialam ninyo? Kung gusto ninyong makialam, sige, magbayad kayo. Sabi mo anak mo na? Kung sabihin kong nanay mo ako, bakit hindi ka nagmamano? Tawag mo akong nanay. Ikaw, Ibalik mo si Anan sa akin. Huwag kang magpadalos-dalos. Yan Xiao. hindi mo sa laki. CJ, Huwag. Hindi nila anak si Anan. Wala siyang kinalaman dito. Si Wang Jingyi ang kumuha ng pera mo. Ano nang gagawin ko? Pakasalan siya. Ikaw, Ayos. Ayaw magbigay ng pera? Kukunin ko na lang ang anak ko. kung ayaw mong magbayad, ang anak mo ang kapalit. Tulungan niyo ako. Pamilyar yung birthmark na yan. Hinto. Parehong-pareho ang birthmark. Tingnan ko nga kung ano sa braso ni Anan. Ito. Ano ba naman yung nasa braso ng bata? Lahi ng pamilya Zhang to. Anong kinalaman nyo? Pwedeng gago ang tatay ko, pero hindi yung tulad mo. Matandang singgulot mabaho. pakawalan mo si Anan o kung hindi. Hindi ka makakaalis sa pamilya Tsi. Tara na. Opo. Huwag kayong gumalaw. Huwag kayong lumapit. Six, gusto nyo palayain ko siya? 50 milyon. Kung walang pera, Hindi ko siya pakakawalan. Nagbabanta ka sa akin. Hindi naman, Boss Tsi. Nag-uusap lang tayo. Mas mabuti. Ihanda nyo na ang pera. May niti ng ulo ko, i-okay. Huwag kang mag-alala. Payag ako. Lolo, kumalma ka. Yung bata, hindi lahi ng pamilya Tsi. Para sa isang di ka mag-anak, bakit ka maglalabas ng 50 milyon? Hindi, baka anak talaga ni Yan Xiao. anong nangyayari? Impossible naman yon, di ba? Lolo, alam kong gusto mo ng apo. Pero hindi naman, pwedeng basta-basta kang kumuha. Hindi anak ni Yanzhao si Anan. Noon, pinilit niya akong magpakasal. Para makaiwas. Sa kanilang dalawang hayop kaya ako nabuntis. Sunyan, dumating na ang tunay na ama ng bata. Ayaw mo pang aminin, para lang makapasok sa pamilya Tsi. Ang galing-galing mong makunwari. Tumahimik ka. Ayoko nang marinig ang mga sinasabi ninyo. Nasaan ang pera? Ito, ibibigay namin. Majordomo, maghanda ka agad ng tsig. Opo, Lolo, nababaliw ka na ba? Paalang sa isang bata. 50 milyon, ibibigay mo agad?
Lumabas na ang ENA test result. Bakit ayaw mo pa ring maniwala? Ibigay mo sa akin ang report. Lolo, tignan mo mabuti. Huwag mo hayaang makapasok sa pamilya natin ang ganito. Babaeng hindi natin alam ang pinanggalingan. Si Nyanyan, simple lang ang isip, hindi siya nagsisinungaling. Baka naman, si Anan ay talagang anak ni Yan Xiao. Ikaw, Isang papel lang yan. Anong maganda diyan? Makikita mo ba ang pera diyan? tama. 50 milyon para sa isang bata. Bilisan nyo na. Na, di ko pa nakikita ang mga mayamang tulad ninyo na ang hilig ay magpalaki ng anak ng iba. Kapag kumalat ang balitang ito, talagang kakaiba. Nga, ano ba ang nangyayari sa pamilya Tsi? Ito, Ano ba ang nakasulat diyan? ano tong kalokohang ito? Di ako marunong magbasa. Bilisan nyo, ihanda nyo ang pera. Huwag nang magtagal. Sigish, maghanda ka agad ng tseke. Opo. Lolo, ang seking 50 milyon ay handa na. Ibigay ninyo sa kanila. Akin na yan. Anan, ayos ka lang ba? Ayos, ayos lang. Talagang mabait si Lolo Chi. Dapat nyo akong tulungan. Naalagaan ng mabuti ang anak ko. Baka paglaki niya, baka isama pa ako sa pamilya Si para magpakasasa. Nga, di ko pa nakikita ang gustong-gustong magpalaki ng anak ng iba. Ang pamilya Tsi, talagang mga santo. Tumigil ka. Lolo, Anan, halika rito. Lolo, ano ang sinabi mo, Lolo? Mahal ko, di mo ba narinig si Lolo? Sinabi niyang lumayas kayo. Mga tauhan, dalhin ninyo palabas ang dalawang manlulokong ito. Anan, Lolo, ang report. Pulutin mo ang report. Oh, Isa. ibigay. Lolo, Anak talaga ng pamilya Tsi. Lolo, nakita mo na ba ngayon? Probisyano lang siya, hindi talaga anak ng Tsi. 5 milyon, para lang sa isang bata. Parang si Lolo ay nalilito na. Nalilito na nga. Basta may pera na tayo. Mabuti pa, pinalayas na rin yung salot. Itatali natin si Sunyan mamaya. Uwi sa probinsya, ikakasal kayo mamayang gabi. walang pera, may anak pa. Pinalayas na, mahihirapan talaga siya. Bakit umalis? May pera na tayo. Baliw na ba yung matanda? Nakita na ang resulta. Bakit iniisip pa rin yung bata? Lolo, nakita mo na ang resulta. Walang koneksyon ang bata sa Tsi. Wala talagang relasyon. Nakakainis talaga silang mag-ina. Sila ang malas ng pamilya Tsi. Sumpa sa iyo. Bakit mo ako sinasaktan? Sinasaktan kita. Kayo ang malas ng Tsi. Lolo, huwag mo kaming sisihin. Dahil lang sa sinabi namin sa iyo. Lolo, ibibigay mo ba ang yaman? Sa isang estranghero? Kalokohan. Si Anan. Ang apo ng aking apo. Lolo, nandito ang ama ng bata. Ano ba sinasabi mo? Lolo, nabaliw ka na ba sa galit? Umalis kayo. Pag-isipan mong mabuti. Lolo, bakit mo ko sinasaktan? Kung hindi mo nakita, babasahin ko. Ito, Si Exxon, basahin mo na.
Huwag magpatumpik-tumpik. Kumpirmadong ama. Paano ito nangyari? Bakit nagustuhan ni Yan Xiao ang probinsyana? Teka. Bayo Yanfeng. Pamilyar ang pangalang ito. Baka noong 5 taon na ang nakalipas, nang gabing nilagyan ko ng gamot. Nilagyan ng gamot? Matagal ka nang nagbabalak laban sa Tsi. Hindi, Lolo. Gusto ko lang magkaroon ng relasyon. Wala. Umalis ka dito. Tao, tawagin ang mga tao. Ang lupit mo talaga. Lolo, say si Songwei po. Si Songwei ang nagsabi ng batang iyon ay hindi malinaw ang pinagmulan. Ay ako lang naman. Ako, iniisip ko rin po ang dugo ng pamilyang Tsi, Lolo. Ikaw, si Edson. Huwag mong akalain na hindi ko alam ang nasa isip mo. Umalis ka dito. Lolo. Ako, Lolo. Umalis. Dali, umalis na tayo. Lao Zhang. Parang may mali. Nakuha na natin ang pera, di ba? Dali, takas na tayo. Sage, alis na. Tumigil. Ang pintuan ng pamilyang Tsi ay hindi basta-basta nalalabasan. Ginoong matanda. Napagkasunduan natin, 50 milyon kapalit ng isang bata. Hindi mo naman siguro gustong bawiin ang perang ito? Nga, kayo po'y isang kilalang tao sa lungsod. Hindi pwedeng hindi tumupad sa pangako. Tumahimik kayo. Pareho kayong nagkakalat ng kasinungalingan. Winawasak ang pangalan ng pamilyang Tsi. Inaapi ang dugo ng pamilyang Tsi. At gusto pang kunin ang pera ng pamilyang Tsi. Gusto pang kunin ang pera ng pamilyang Tsi. Tao. Hindi. Huwag naman po, ginoong matanda. Totoo ang sinasabi ko. Talagang anak sa labas ang batang lalaking iyon. Iyon ang babae na nagbuntis sa labas mula sa isang lalaking hindi kilala. Hindi rin ako nagsisinungaling. Asawa ko talaga siya. Binayaran ko. Ayaw pa rin tumigil? Gamitin ang puwersa. Opo. Tumigil. Ito ang tsek ko. 50 milyon. Huwag naman. Era ko. 50 milyon ko. Itapon sila palabas. Huwag ninyong dungisan ang lupa ng pamilyang Tsi. Gino, Ayos lang po ba kayo? si anan nila, huwag po kayong mag-alala, ginoong matanda. Ang binata at ang ginang ay agad na hinabol ni Ginoong Tsi nang umalis sila. Talagang mahahanap sila. Mabuti naman. Ano ba ang iniisip ng walang kwentang batang iyon? Anan? Malinaw na. Anak ng pamilyang Tsi. Pinipilit pa niyang magpangga na may tinatago. Parang niloloko lang niya ako, ang matandang ito. Lolo. Sa tingin ko, hindi lang basta niloloko ka ni Boss Tsi. Ano ang ibig mong sabihin? Ay naku, di ba ganyan ang mga kwento sa mga short drama? Isang gabi ng kalokohan ng isang boss. May naiwang lahi ngunit di alam, pagkatapos ng maraming taon. Bumalik ang Cinderella na may dalang bola. Ang dalawa, nagkita at nagmahalan muli. Sa bagay na ito, mas alam mo yan kaysa sa akin. Itong batang to, ginagaya niya ako. Mamaya, papahirapan ko siya. Paano na si Anan? Ngayon, wala tayong kinita. At alam pa ng matandang binatang iyon kung nasaan tayo. Nanay, baka pwede mong subukan ulit ang tawas? Parang sira na ang mga barya na ito mula nang dumating tayo rito. Hindi kaya tayo niloloko ni Lola sa langit? Bese sa aking tala, tuwing sinusunod ni nanay ang payo ng mga barya, laging may magandang mangyayari. Subukan mo na, nanay. May kagubatan sa silangan, hawakan ang kasangkapan upang akitin ang dragon. Sabi, hawakan ang instrumento sa tabi ng kalsada. Para magdala ng kapalaran. Ano ibig sabihin? Ipagwawalis ba ako?
Mag-isa siyang pumunta sa lungsod kasama ang bata. Napakaraming hirap ang dinanas. Ngayon, kailangan pang magwalis ng kalye. Hindi karapat-dapat sa kanya ang lalaking yon. Yan. Sunyan, kung gusto mo, pwede kang manatili sa pamilya Xi. Pero nasira natin ang palabas. Kapag nalaman ni Lolo, magagalit talaga siya. Pag uwi, hindi na tayo palalampasin. Ako na ang magpapaliwanag kay Lolo. Sa totoo lang, may mga taong hindi karapat-dapat sa lahat ng sakripisyo mo. Kung gusto mo, pwede kang manatili sa pamilya Xi. Sino ka? Ano bang sinasabi mo, boss? Alam ko na. Yung sinabi ni Lola, pulang tuka, puso'y kumakaba. Ang swerte, si tatay lahat. Nanay, si tatay ang ibig sabihin. Hindi pa malayo ang mga masasamang yon. Pwede tayong magkago sa bahay ni tatay. Di nila tayo mahahanap. Kusa na lang silang aalis. Tama si Anan, boss. Pasensya na sa abala. Walang abala. Laging welcome. Lolo, pasensya na sa nangyari sa banquet hall. Ako ang may kasalanan. Wala itong kinalaman kay Sunyan at Anan. Kung pwede, hayaan mo na lang silang manatili sa pamilya Xi. Tama na, ayokong marinig yan. Ay naku, wala na. Galit na galit pa si Lolo Xi. Tiyak akong iniisip niyang masamang babae ako na nandaya sa apo niya. Talagang hindi niya ako papayagang manatili. Anan, Apo, halika kay Lolo. Lolo, Anak ko. Yan. Mula ngayon, manatili ka na lang dito sa pamilya Xi. Lolo, hindi ka nagalit. Anong dapat kong ikagalit? Bigla na lang may naging apo akong napakatalino. Masaya pa nga ako. Lolo, nabaliw ka ba? Nakita mo naman yung Willy test. Baka naman. Mali ulit yung report. Kung ganun ang sabi ni Lolo, magpatuloy ka na lang. Bilang interest Xi, yung bayad na napag-usapan natin. Ipapadala ko sa'yo. Mga torpe, tignan natin kung kailan nyo pa malalaman. Kung sino talaga kayo sa isa't isa. Ano to? Nasaan yung pajama ko? Gawin mo lang ang sinabi ko. Boss, nakita mo ba pajama ko? Nakasabit sa hanger. Kulang pa yung tela sa isang pantalon ko, Boss C. Ganito ba talaga itsura ng pajama sa syudad? Luma na yung dati mo, pinalitan ng bagong set. Ah. Kahit papaano, kabutihan lang naman ni Boss C ito. Isuot ko na lang. Boss, ang kakaiba pala ng paraman ninyo sa syudad. Saan mo nakuha yung pajama mong yan? Hindi ba ikaw ang nagpabago sa akin? Boss, nauntog ka ba? Nagdugo ilong mo. Tutulungan kita. Parang nangyari na to dati. Pasensya na, boss. Hindi ko sinasadya. Dugo ka ulit, kukuha ako ng tuwalya. Huwag na. Matulog ka na muna. Maliligo muna ako. CJ. Sunian, ano nang iniisip mo? Siksiyan sa uyan, pinakamayaman sa Haicheng. Mayaman, gwapo pa. Ako, isang probinsyanang babae lang. Paano pwedeng maging kami? nasaan si Lolo at tatay? Oy, binata. Mainit na mainit ang ulo ah. Malamig na paligo yan. Lolo, anong sinasabi mo? Kumusta? May naalala ka ba? Ano? Bobo pa rin? Tanong ko sa'yo. Kay Nyanyan ba, mayroon kang espesyal na pakiramdam, yung pang pamilyar? Gustong-gusto mong lumapit sa kanya. Lolo, huwag kang magsalita ng ganyan, si Nyanyan talaga. Asawa ko.
Anong mali sinabi ko? Sabi ko sa'yo, tama yang pakiramdam mo. Kung gusto mo, habulin mo. Nga, kung gusto mo, habulin mo. Hala, Lolo, huwag kang mag-alala. Dalhin mo na si Anan matulog. Kung gusto mo, habulin mo. Wala ka bang kahit konting pakiramdam sa akin? Bakit ang bigat ng dumbbell na to? Boss, nakauwi na ako. Boss, nakakuha ako ng sale sa supermarket kanina. Boss, yung katawan mo. Ano? Gusto ko. Ang ganda sa bukid, siguradong malakas. Mukhang malakas ka. Bakit ka nagsuot ng sweater sa trabaho? Ano, masyado bang marami suot ko? Hindi. Kanina, naglibot ako sa auction. Akala ko bagay itong maliit na bagay sa'yo. Binili ko na lang. Ang bait mo naman sa akin, tinanggap mo ako, binigyan mo pa ako ng regalo. Ano to, buksan natin. Sing-sing. Ano? Ayaw mo ba? Sing-sing. Para yan sa taong nagmamahalan. Hindi bagay sa akin. Ano ibig mong sabihin? May iba pa sa puso niya. Boss, salamat sa pagtanggap sa akin. Pero pagkatapos, kailangan kong umalis kasama si Anan. Hindi ko matatanggap ang sing-sing na ito. Ano ang mangyayari pagkatapos? Ano ang plano mo? Ako. Gusto ko munang dalhin si Anan para hanapin ang kanyang ama. Pagkatapos mahanap, babalik kami sa probinsya para mag-alaga ng baboy. Sa kanyang isipan. Ganun ba talaga ako kahina kumpara sa lalaking yon? Ano bang napaniwala niya kay Nyan Nyan? Isang lalaking kayang tiisin. Ang sariling anak sa loob ng 5 taon, wala siyang magandang maidudulot. Ginawan ka na niya ng masama. Bakit patuloy mo pa siyang iniisip? Kailangan mo ba talaga siyang hanapin? Dahil nga sa ginawa niya sa akin. Kaya ko siya hahanapin. Anong ginagawa mo? Gusto ko lang na magising ka sa katotohanan. Hindi ka karapat-dapat sa lalaking yon. Ikaw ang dapat magising. Kami lang naman. Ay employer at empleyado. Magkaiba kami. Ng mundo. Wala kang kinalaman kung sino ang hahanapin ko o ano ang gagawin ko. Huwag mo na akong hanapin. Yan ba talaga ang iniisip mo? Yan talaga ang iniisip ko. Salamat sa pagtanggap sa akin. Aalis na kami ni Anan. Anan, dumating na si Lolo. Nyan Nyan. Anan. Anak, nasaan si Nyan Nyan at ang apo ko? Isang araw ko na silang hindi nakikita. Umalis na sila. Saan sila pupunta? Dinala ni Sunyan si Anan. Para hanapin ang kanyang ama. Kalokohan. Ikaw naman ang ama ni Anan, ano bang pinagsasasabi mo? Lolo, sina Sunyan at Anan. Ay mga artista lang na inupahan ko para lokohin kayo. Tapos na ang palabas. Kaya umalis na sila. Ang tanga-tanga mo. Dilatan mo ang mga mata mo. Si Nyan Nyan. Ang tunay mong asawa at si Anan. Ang tunay mong anak. Impossible. Nasa isip pa rin niya yung lalaking yon. Tingnan mo ang sarili mo.
Paano ito posible? Ako talaga ang tatay ni Anan. Yung babae nung gabing iyon. Sinyan na talaga. Lolo, bakit ngayon mo lang sinabi? Akala ko, trip-trip lang ninyong mag-asawa. Contract marriage, marry first love later, buntis na takbo. Ganun naman lagi sa TE, di ba? Sino ba naman mag-aakalang ang tatanga-tanga mo? Pinakawalan mo pa ang asawa at anak mo. Alam mo ba kung saan sila pumunta? Hindi ko alam. Kahit kalikutin ko ang buong Haicheng. Hahanapin ko sila. Hoy, Ang tagal na, wala man lang balita. Lolo, pwedeng huwag ka nang magpaikot-ikot dito. Nahihilo na ako. Ikaw pa ang may ganang magsabi. Tarantado ka. Kung hindi mahanap ang manugang at apo ko, babasagin ko ang mga binti mo. Kumusta? Nahanap na ba? Nasa probinsya sila, may linupang lupa. Nagtayo ng babuyan, yung lupa pa. Sa ilalim ng C Group na kontrata. Kailangan pa ng approval mo. Anong approval? Asawa ko yon, buong C Group sa kanya. Ihanda ang pinakamagandang materyales at equipment para sa babuyan. Ipadala ang address, pupunta na ako. Lolo, nahanap na. Anong hinihintay mo, bilis? Halika. Kumain ka ng marami, mabusog ka, lumakas ka. Para mabenta ng mahal. Nanay, natapos ko na ang bilang, eksaktong 500 biik. Pag lahat lumaki na, malaki ang kikitain natin. Ang bait ng amo, binigyan tayo. Nang maraming gamit, nakasab tayo ng malaki. Nanay, si tatay rin mabait, sigurado ka bang? Ayaw mo kay tatay, bagay na bagay kayo eh. Isang probinsyana lang ako, paano makakasama? Ang pinakamayaman, saka masaya naman tayo dito. Naghahayop, nagbababuyan, malaya tayo. Huwag kang mag-alala nanay, tutulungan kita sa pera at talaan. Ang babuyan natin, siguradong kikita. Sige, sama-sama nating palakihin. Ang Su family babuyan. Mabuti. Narinig ko na isa itong malaking negosyante mula sa probinsya. Napakayaman at mapagbigay. Bumili ng isang bagsakan ng 500 biik. Siya nga. Kung makakapag-ugnayan tayo, kahit konting trabaho lang ang ibigay sa atin. Mas maganda pa yon kaysa magsaka. Bilisan mo, kumatok. Malaking negosyante. Malaking negosyante. Malaking negosyante. Malaking negosyante. Nandito po ba kayo? Boss. Malaking negosyante. Nandito po ba kayo? Kami po ay taga rito lang sa baryo. Narinig po naming nagtayo kayo rito ng babuyan. Kaya dumaan kami para bumati. May dala rin po kaming maliit na regalo. Malaking negosyante, ito po'y munting pasalubong lamang. Sana po'y tanggapin ninyo. Wang Jingwu. Zhang Peng. Hindi naman kayo dito para magsipsip sa akin, no? Sunyan, Ano nang nangyayari? Bakit nandito ka? Bakit hindi ako pwedeng narito? Babuyan ko ito. Kung hindi ako rito, saan pa ba ako pupunta? babuyan mo, alam ng lahat sa baryo na ang may-ari rito ay galing sa lungsod, nagbayad na malaki para sa lupa. Taas siyang bayad sa mga bi. Sa kalagayan mong yan, kaya mo bang magbayad? Ang nanay ko ang malaking negosyante mula sa lungsod. Ito ang lupang inarkila ng nanay ko. Sismis. Bata, nagmamalaki ka para sa nanay mo. Sa tingin ko, malamang nadiskubre ang peking pagkatao ninyo ng pamilya Tsi. Kaya pinalayas kayo na pilitang magtrabaho rito. Sabihin ko sa'yo, espesyal akong pumunta rito para bisitahin ang malaking negosyante. Kayong mga trabahador, dapat maglingkod ng maayos sa akin. Kung hindi, isusumbong ko kayo sa boss ninyo. At mawawalan ka pa ng trabaho rito. Tama, anong hinihintay mo? Maghanda ka ng pagkain. Pagod na kami sa paglalakad, gutom na. Hintayin ninyo. Ang babaeng ito, pag-alaya sa pamilya Tsi, wala siyang magagawa kundi maglingkod sa atin. Ama,
Kainin ninyo. Ano ito? Huwag ninyo kaming lolokohin. Hoy, ito ay espesyal na pampalakas na iniwan ng negosyante mula sa lungsod. Ang mahal nito. Kung ayaw ninyo, kukunin ko na. Hoy, hoy, sinong nagsabing ayaw ko? Ano ba to? Walang lasa, walang lasa, walang lasa. Hoy. Pagkain ng negosyante mula sa lungsod, baka. Mahilig sa magaan at malusog na pagkain. Meron pa ba? Bigyan mo ako ng isa pang mangkok. Wala na. Lahat ng pagkain ng mga biik na ibigay na sa inyo. Ha? Anong ibig sabihin nito? Ito ba'y pagkain ng baboy? Masarap naman yung pagkain ng baboy, di ba? Babae ka, niloloko mo ako? Mukhang gusto mong mamatay. Matanda ka na, nanggugulo ka pa? Kainin mo yung tae mo. Ayos ka lang. Ay, anong amoy to? Ang baho. Dumi ng baboy yan. Dapat sana ipandilig sa pananim. Ayun, sayang. Nasayang lang sa inyo. Sunyan, babae ka. Ngayong araw na to, talagang, ayusin kita. Zhangpeng, anong gusto mong gawin? AME, ayong mag-ina, wala kayong magagawa. Ano man ang gusto ko, iyon ang mangyayari. AMM? Huwag niyo pong saktan si Mama. Labag sa batas ang manakit. Ay, bata, akala mo nasa syudad ka pa. Sabihin ko sa'yo, dito sa liblib na lugar na to, kahit sino pang dumating, hindi kayo maisasagip. Ano? Takot ka na? Magsusumamo ka na? Huli na para umayaw. Kung susunod ka sa akin, palalampasin ko to, ano, gusto mo? Sa tingin ko, pangit ka, pero ang taas naman ng pangarap mo. Kapag nakita kita sa gabi, hindi ako makatulog. Ikaw. AME, babae kang madumi. Kahit pangit ako, asawa mo pa rin ako. Halika rito. Umalis ka. Huwag niyo kaming saktan ni Mama. Kung hindi, hindi kayo pababayaan ng tatay ko. Atay, hindi mo ba talaga naisip na si Boss G ang tatay mo? Siya ay isang makapangyarihan at mayamang negosyante. Paano siya magkakagusto sa inyo? Bata, kung gusto mo talaga ng katay, kapag nagpakasal si mama mo kay Zhangpeng, maaari mo na siyang tawaging tatay. Sunyan, kung hindi dahil medyo maganda ka. Ayaw ko sanang hawakan ka. AME, maging matalino ka. At sumunod ka na sa akin. Hayop! Kung lalapit ka pa, papatayin ko ang lahi mo. Hala, asawa na kita. Halikan kita. Asawa. Halika, mami. Aray. Sunyan, nababaliw ka ba? Sinasabi ko sa inyo, ang aking babuyan ay mahalagang proyekto ng barangay. Kung magkakagulo pa kayo, ere-report ko kayo sa barangay at ipapakulong. Zhangpeng, parang totoo ang sinasabi niya. Siguro, umalis na tayo. Anong umalis? Kung hindi natin siya kayang patumbahin, may ibang makakagawa. Huwag mong kalimutan, si Miss Song at MRC, galit na galit sa kanya. Tama ka, tatawagan ko na sila. Lesiu, bakit hindi pa umaalis? Sunyan, huwag kang magyabang, hintayin mo si Miss Song. At si Tsietson, inahiya mo sila. Sa party at pinutol mo ang kanilang kita. Ngayon, tapos ka na. Anan, malakas ang impluensya ni na Songwei at Siexun. Kung darating talaga sila, hindi natin sila kayang labanan. Anong gagawin natin? Nanay, huwag kang mag-alala. Kahit dumating sila, may paraan ako. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Oh. Ay, ang sarap pala kapag matalino ang anak. Pero hindi ko alam kung anong plano ni Anan. May saklolo ka, may saklolo din ako. Hello, Nyan. Tatay, may masasamang tao na gustong saktan si nanay. Halika kaagad at sagipin mo kami. Ipinadala ko na sa iyo ang location. Anan. Sige, protektahan mo si nanay. Papunta na ako. Yan, Anan. Hintayin niyo ako. Seth,
Nanay, nakakausap ko na ang isang tao. Hinding-hindi tayo mapapahamak. Bata, marunong ka pang humingi ng tulong. Sabihin ko sa'yo, papunta na si Miss Song. Kahit sino ang dumating, hindi kayo maliligtas. Tama, pagkatapos nilang magalit, akin ka na. Pagdating ng panahon, titingnan ko kung paano kita pahirapan. Iemi, Anan, maaasahan ba ang hinanap mong tao? Nanay, huwag kang mag-alala. Ang hinanap ko ay ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. titingnan ko kung gaano siya kalakas. Sunyan, dito ka pala nagtatago. Ay, Miss Song, Boss Chi, dumating na kayo. Tingnan ninyo, nandiyan ang babae. Sunyan, sabi ko nga kung bakit hindi kita mahanap. Sa kahit saan, dito ka pala nagtatago. Hindi, maayos akong nag-aalaga ng baboy sa probinsya. Ano ba ang problema ninyo sa akin? Kung hindi mo dinala ang batang ito na nagkunwari bilang MRSC, paano kaya ipinagbawal ng matandang iyon ang pamilya Song na ikinahiya ko? Sa harap ng maraming tao, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kayo mismo ang nagpasya na magpa-test. Kayo ang naghukay ng sarili ninyong hukay. Bakit ako ang sinisisi? Wala ba kayong katwiran? Sino pa ba ang sisisihin kundi ikaw? Tiyak na ikaw ang naglano nito. Isang probinsyanong palengkera. Paano ka magkakaroon ng koneksyon kay Kuya Yan Xiao? Songwei, wag nang mag-aksaya ng salita. Sa hitsura niya, malamang pinatalsik na siya sa pamilya Chi. Ngayon, sisingilin namin ang utang mo. Mga tao, hawakan ninyo sila. Sunyan, sa totoo lang, dapat ako ang ikakasal kay si Yan Xiao. Ang magiging babaeng puno ng pamilya Chi at tatangkilikin ang lahat ng karangyaan. Pero simula nang dumating ka, hindi na niya ako pinansin. Sabihin mo, hindi ba't kasalanan mo to? Binibining Song, isip-isipin mo. Bago ako dumating, kung hindi ka rin naman tinitignan ni Ginoong Si, ibig sabihin, siya ang may problema sa paningin. Wala yon sa akin. Ang ibig mong sabihin, hindi ako kasing ganda mo. Hindi, ang ibig kong sabihin, iba't iba ang gusto ng tao. Hindi ka lang talaga ang tipo ni Ginoong Si. Tumahimik ka. Isang probinsyanang to, nang insulto ka pa. Huwag ninyong galawin ang nanay ko. Tumawag na ako kay Daddy. Papunta na siya rito. Anak, hindi mo ba sinasabing si Yan Xiao yon? Huwag kang mag-akala. Pinalayas na niya kayo sa pamilya Chi. Bakit pa niya kayo alalahanin? Hindi kami pinalayas ni Daddy. Nangako siyang darating siya. Anak, wag mong isipin na pagtawag mo ng daddy ng ilang beses. At pag-arte, bigla kang magiging Rina. Sasabihin ko sa'yo, hindi darating si Yan Xiao para sunduin kayo. Songwei, ano ang gagawin mo? Sunyan, sinira mo ang buhay ko. Ngayon, pupulbusin ko ang mukha mong nakakasilaw na to. At kayong mag-inang ngalang hiya, mawawala na sa mundo. Tumigil ka. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Assistant Wang, hindi ka ba? Assistant ni Chi Yan Xiao? Bakit ka nandito? Espesyal ako nga parito para sunduin pawi si Ma'am at ang batang Ginoo. Sunduin siya? Hindi ba't nahayag ang tunay niyang pagkatao at pinalaya sa pamilya Chi? Baka naman. Ay, alam ko na. Kanina, sinabi ng batang, na darating ang daddy niya. Assistant Wang, ikaw ba ang tinutukoy niya? Ano ba ang sinasabi ninyo? Si Ma'am, siya ay... Sunyan, minamali kita. Kanina lang, pinalayas ka ni Kuya Yan Xiao sa bahay. Ngayon, nakakonekta ka na kay Assistant Wang. Ang bilis mo namang humanap ng kapalit. Binibining Song, pakibantayan po ang pananalita ninyo. Utos po ni Presidente Chi ang akin. Paprotektahan ang misis at ang bata. Tinatawag ka ngang tatay ng bata. Huwag kang makunwari dito. Sage, si Yan Xiao, hindi ako makagalaw. Isang aso lang niya, di ko ba kayang galawin? Mga tao, gawin na. Pag-isipan nyo mabuti. Kung may kahit konting sugat ang misis at ang bata, hindi kaya palalampasin ni Boss Chi. Alam nyo ang paan niya. Alam nyo yan, di ba? Gawin na, mga walang kwenta. Hindi na ba ako makapag-utos sa inyo? Ako ang sasagot kung may mangyari. Di ako naniniwalang. Dahil sa dalawang peking to, maglalaban kami ni Yan Xiao. Sag! Bitawan mo ako. Gago. Bitawan mo. Bakit di sinasagot niya yan ang tawag? Baka may nangyari. Sana dumating na si Assistant Wang. Dumating na kaya? Hello. Ang numerong tinawagan ay pansamantalang hindi maaabot. Pakiusap, tumawag muli mamaya.
Tigilan nyo yan. Tumawag si Boss Chi. Kung di kayo naniniwala, tanungin nyo siya mismo. Tawag ni Xian Xiao. Baka naman naghanap lang kayo ng tao para lokohin ako. Sech, ibubunyag ko. Ang kasinungalingan nyo. Hello? Xian Xiao? Ako, to. Nasaan sila Sunyan at Anan? Ang galing mong magkunwari Xian Xiao. Ako si Xietson. Nasa akin ngayon sina Sunyan at Anan. Pakinggan mo. Gago. Bitawan mo ako. Mamamatay kang masama. Gago. Yan. Babalikan kita kapag hinawakan mo sila. Boss Chi, balak saktan ni na Xietson at Songwei, ang misis at ang bata. Dali, pumunta ka rito. Tumigil ka. Akala mo ba? Matatakot na kami sa'yo. Si Exun, binabalaan kita. Pakawalan mo sina Sunyan at Anan kung hindi. Papaalisin ko ang lahat ng pondo para sa mga sangay mula kay Lolo. Nakakatawa ka. Pondo pa? Hoy, pakinggan mo tong tao. Alam mapanggap bilang si Xian Xiao. Nag-research pa talaga. Xian Xiao, nandito lang ako naghihintay sa'yo. Halika singilin mo ako. Hello. Ngayon, oras na para tayo'y mag-usap ng maayos. Hello. Ano, ang gago niyang si Xijon. May lakas ng loob siya. Magdala ng mga tao, ihanda agad ang sasakyan, pupunta tayo sa Barangay Yanfeng. Opo, kung may gawin man silang masama sa manugang ko. O sa ako kung munting anghel, kahit isang hibla ng buhok nila. Ako, si Si Chongshan, ang personal na maglilinis sa pamilya. Palayasin siya sa pamilyang Chi. Opo, Sunyan, ngayon hindi ka na makakatakas, di ba? Zhangpeng, hoy, hoy. di ba sabi mo, asawa mo siya? Noong nagkaroon na ng handaan, asawa ko na rin siya. Sayang lang, bago pa kami makapagsabay sa kwarto, nakatakas siya. Ay, sayang naman. Ngayong nahuli na siya. Ibibigay ko na siya sa'yo. Huwag niyo pong saktan si nanay. Wala silang pinirmahang marriage contract. Hindi sila legal na mag-asawa. Tumahimik ka. Ano ng batas-batas? Tinanggap ko ang dowry ng pamilyang Zhang. Naghandaan kami. Kaya siya ay tao na ng pamilyang Zhang. Zhangpeng, dahil sa'yo na siya. Gawin mo na yung hindi mo pa nagagawa. Seg, maraming salamat, Miss Song. Mahal, baka ngayong gabi na lang natin gawin yung dapat gawin sa kwarto. Ha? Ang kamay ko, bitawan, ang kamay ko. Weh, gusto mo pa akong hawakan? Tumingin ka sa sarili mo sa salamin. Walang hiya ka. Sumasagot ka pa. Nangangagat ka pa. Sa loob ng maraming taon sa amin, libre ka lang kumain at tumira. Anong problema sa dowry? Yun ang dapat mo. Ngayong gabi, papasukin mo talaga yung kwarto. Weh, ikaw pa ang may gana magsalita. Yung pera kinita ko sa mga taon. Lahat kinuha mo. Maaga namatay ang mga magulang ko. Sinakop mo lahat ng lupa't bukid namin. Walang hiya. Iyemye, sinong may kasalanan kung maaga namatay ang mga magulang mo? Yung bahay at lupa, nakatingga lang, ibigay na lang sa akin. CJ, mag-ingat ka sa pagtulog mamayang gabi. Baka kasi puntahan ka ng mga magulang ko. Binabalaan mo ako. Miss Song, Boss Chi, tingnan niyo siya. Yung walang hiya, malapit nang mamatay, ayaw pa rin sumuko. Baka dapat, hilahin na lang siya papasok. Gawing tapos na ang lahat. Tingnan natin kung matigas pa ang bibig niya. Pwede, kayong dalawa, hilahin niyo siya papasok. Bitawan niyo ako. Tara, bitawan siya. Bitawan niyo ako. Bitawan mo siya. Sunyan, ito ang kapalit ng pag-aagaw mo. Kay Kuya Yansang. Ngayon, kung hindi ka magpapakasal, hindi ka makakalabas dito. Zhangpeng, AMM, ngayon, ikaw na ang bahala. huwag kang mag-alala, binibini. Talagang susubukan kong patahimikin siya ng maayos. Sunyan, mag-enjoy ka. Isara ang pinto. Mahal, ano? Natatakot ka na? Sumunod ka lang sa akin. At hindi kita pababayaan. Matatakot ako sa isang matandang malapit ng mamatay? Wala akong dapat katakutan. Ayaw mo na magandang pakiusap, kaya sasaktan na lang kita. Ipakikita ko sa iyo ngayon kung gaano ako kalakas. Hindi ako makakalaban sa dami ng tao sa labas, pero ngayon, hindi ba kita kayang talunin, matandang manyakis? Ang ulo ko, aray, ang ulo ko, ikaw. Ano ikaw? Pangit na pala ka. Gusto mo pa akong hawakan? Gusto mo pang sirain ang buhay ko? Hahayaan kitang mangarap. Papatayin kita. Huwag mo akong saktan. Gusto mong tumakas?
Walang pag-asa. Huwag mo akong saktan. Ate, patawarin mo na ako. Huwag mo na akong saktan. Kumusta? Huwag kang mag-alala, binibining Song. Malakas ang ingay sa loob. Ngayon, tingnan natin kung anong mukha ang ipapakita ni Sunyan kay Kuya Yanshao. Parang mali. Parang naririnig ko. Si Zhang Peng na humihingi ng tulong. Impossible. Kahit anong gawin niya, paano niya matatalo? Ang isang lalaki. Aray, nagkamali ako. Maawa ka sa akin. Patawarin mo na ako. Buksan mo na ang pinto. Nababaliw na ang babaeng iyon. Ikaw, hamak na babae. Hinahampas mo ako. Gusto mong mamatay. Ano ngayon kung hampasin kita? Inapi mo ako ng ilang taon. Dapat matagal na kitang pinagbayaran. Ginoong Si, itong batang ito, hindi kanya sinusunod. Sunyan, isa ka lang na probinsyana na pinalaya sa pamilyang Qi. Akala mo ba, napupuntahan ka ni Qi Yanshao? Hindi ko alam kung ililigtas niya ako o hindi, pero alam ko na mas magaling siya sa iyo sa lahat ng bagay. Saan ako nahuhuli sa kanya? Siya. Gwapo siya, mabait ang puso at maawain. Hindi tulad mo, na gumagawa ng masama para sa mana. Kaya nga hindi ibibigay sa iyo ni Lolo. Ang pamana. Sunyan, gusto mo bang mamatay? Sixon, tumigil ka. Papa, dumating ka na rin. Kuya Yanshao, bakit ka nandito? Baka ikaw nga yung nasa telepono? Ako yun. Sixon, pakawalan mo siya. Bakit ko siya pakakawalan? Kung pakawalan ko siya, ikaw at ang matandang Qi, siguradong palalayasin niyo ako sa pamilya. Hindi ako bobo. Ano ba talaga gusto mo? Gusto ko ang kalahati ng shares ng pamilya Qi. Kapag binigay mo yan, pakakawalan ko siya agad. Wala akong kinalaman kay si Yanshao. Bakit niya ibibigay sa iyo ang shares niya? Talaga? Mukhang gusto ka ni Qi Yanshao. Di ba? Qian Shao, nagdesisyon ka na? Huwag mong ibigay. Bakit siya makakakuha ng lahat? Habang ako, nagpupursige lang. Nagpapakabuti, pero siya pa rin ang nanalamang. Mas mabuti pang patay niyo na lang ako. Kaysa makita ko siyang magtagumpay. Ganito ang buhay niya sa probinsya. Nandito siya mag-isa, buntis, walang kasama. Marami siyang pinagdaanan. Si Yanshao, umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Mas mabuti pang bugbugin nila ako. Wala na akong pakialam. Basta babawi ako sa kanila balang araw. Sixon, ibibigay ko sa iyo ang shares. Pakawalan mo si Nyanyan. Huwag. Ang laki-laking halaga, ibibigay mo lang. Ang gastador mo. Kuya Yanshao, kalahati ng shares ng pamilya Tsiyan. Kapag binigay mo kay Tseksun, siya na ang magdedesisyon. Sa pamilya. Bakit hindi na lang si Sunyan ang ibigay mo sa kanya? Tapos magpakasal tayo. Pamilya Song at Si. Mas maganda yon. Umalis ka. Sixon, pakawalan mo si Nyanyan. Papagawa ko na ang kontrata. Huwag. Kalahati ng shares, milyon-milyon ang halaga. May pera ka ba? Para ibigay yun sa akin. Probinsyano ka talaga. Sa yaman ng pamilya Qi. Milyon-milyon nga yan. Pero, hindi ko talaga alam. Ganito pala kalaki ang pagmamahal niya sa'yo. Sunyan, yung bagay na to. Kailangan kong magpasalamat sa'yo. Yung kontrata, huwag mo nang pakialaman, kuya. Matagal ko nang inihanda yon. Tao, dalhin ang kontrata. Kapag pirmado ka na, pakakawalan ko siya agad. Pirmahan mo. Bilisan mo. Kapag nakuha ni Boss Si ang perang to, siguradong hindi niya ako makakalimutan. Sa oras na yon, mayaman na ko. Huwag mong pirmahan. Ano pang hinihintay mo? Nasa kamay ko ang buhay niya. Pirmahan mo na. Kailangan kong tulungan si Papa. Hindi ko pwedeng payagang manalo ang masasama. Sige na, pakawalan mo na si Nyanyan sa akin. Yabot mo. Nyanyan, okay ka lang ba? Pasensya na, nahuli ako. Pinahirapan ka. Si Yanshao, ang utak mo ba? Ay puno ng lugaw. Nyanyan, anong nangyari? Yung napakalaking halaga, ibinigay mo lang sa kanya ng libre. Huwag kang mag-alala. May sarili pa akong pondo. Ang bilis mo namang mag-alala. Nag-aalala ka ba sa akin? Sino? Sino ang nag-aalala sa'yo? Naawa lang ako sa pera. At saka, wala namang relasyon sa tin. Bakit mo gagawin to para sa isang estranghero?
Hindi, yan. Hindi ka estranghero. Hindi mo ng alas. Xian Xiao, yung pag-arte mo, yun lang yun. Bakit totoo na para sa'yo? Kung malaman na matandang China, ibinigay mo sa akin ang shares para sa isang anak sa labas. Mabubuhay siya ng galit na galit. Hindi anak sa labas ang anak ko. Ulitin mo yan. At gugupitin ko ang bibig mo. Ikaw, Sunyan, hindi kita pakikialaman. Sa oras na maging epektibo ang kontratang to, ipalalayas kita, Xian Xiao, sa Board of Directors. Sa oras na yon, kayong dalawa, dito na lang kayo sa liblib na lugar na to, mag-alaga ng baboy habang buhay. Boss C, tungkol sa pangyayari ngayon, ako ang nagbigay sa'yo ng tip. Malaki rin naman ang naitulong ko. Yung pera, pwede bang? Siyempre naman, hindi mawawala ang parte mo. Ay, salamat, Boss C. Hindi. Salamat, Chairman C. Nakakainis talaga ang pagmamalaki nila. Nakakagalit talaga. Huwag kang mag-alala niyan. Kahit ibigay ko sa kanya ang shares ko, sapat pa rin ang pera ko. Para buhayin kayo habang buhay. Hindi mo kailangan akong buhayin, kaya ko ang sarili ko. Sige, sama-sama nating palakasin. Ang babuyan mo. Nga pala. Nasaan si Anan? Kapag may masamang tao, huwag basta sumugod, gamitin ang utak. Ang pinakamataas na antas ng negosyo. Karaniwang simpleng paraan ang ginagamit. Masamang tao, tatawagin kita. Sasagot ka ba? Ang kontrata ko. Wala na ang aking kayamanan. Ikaw. Ano ang ibinuhos mo dito? Maruming tubig mula sa kulungan ng baboy. Kanina lang nilinis namin ni Mama. Anak ng pating, papatayin kita. Ikaw lang. Ang manghahas na galawin ng anak ko. Naalala ko, sinabi mo dati. Tingnan mo kung hindi kita patayin. Tama ba? Si Exun, binabalaan kita. Bitawan mo sina Sunyan at Anan kung hindi. Papaputulin ko ang lahat ng pondo sa inyo kay Lolo. Nakakatawa ka. Pondo pa? Pakinggan mo to. Mapanggap na si Xian Xiao. Nag-aral pa talaga. Xian Xiao, nandito lang ako. Hintayin kitang maghiganti. Pinsan, nagkamali ako. Hindi ko talaga alam na ikaw pala yon. Huwag mong putulin ang pundo ng pamilya namin. Paano na ako mabubuhay? Pinsan. Hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad. Sunyan. Patawarin mo na ang tulad kong hamak. Kahabagan mo ako. Ipagmakaawa mo ako kay pinsan. Pakiusa. Bakit kita ipagmamakaawa? Hindi mo naman talaga naiintindihan ang mali mo, takot ka lang. Kapag nasaktan mo ang iba, hindi sapat ang isang sorry. Huwag. Pinsan, hindi talaga ako ang may kasalanan. Si Songwei, lahat yon plano niya. Siya ang nag-utos sa akin na makipagsabwatan kay Hangpeng. Pasiraan ang puri ni Sunyan. Gusto niyang umupo sa pwesto ng unang asawa ng pamilya Tsi. Ano naman kung ako ang nag-imbento ng idea? Isang probisya na lang siya. Bakit siya ang nasa tabi mo? Saan ba ako kulang kumpara sa kanya? Hindi ako papayag. Gusto ko siyang sirain. Isang puta lang si Sunyan. Tama na. Kanina. Sinampal mo siya, di ba? Ano naman kung sinampal ko siya? Ako ang magiging asawa ng pamilya Tsi, mga putang tulad niya. Pwede kong sampalin kung kailan ko gusto. Assistant Wang, Narito. sampalin mo pabalik. Hanggang sa humingi siya ng tawad. Opo. Bakit mo ako sinasampal? Siya ang kumuha ng pwesto ko. Tuloy lang. Sige na. Isang sampal ang binigay niya sa akin, 10 sampal ang ibinalik ko. Patas lang. Hindi ako nagpapatalo. Assistant Wang, tawagan ng pulis, dalhin lahat ito. Papasukin ko sila sa kulungan. Opo.
Nyanyan, Anan. Nyanyan, Anan, okay lang ba kayo? Lolo, okay lang kami. Lolo, bakit ka nandito? Nandito ang aking manugang at apo. Hindi ba ako pupunta? Hindi mo ba sinabi kay Lolo na peke lang kami ni Anan? Ano ka ba? Anong sinasabi mo? Totoo kayong dalawa ni Nyanyan. Tingnan mo. Ano? Ikaw pala ang lalaking nagtaksil noon. Nalasing ako noon, hindi malinaw ang isip ko nang magising ako. Umalis ka na, Nyanyan. Ikaw ang nagtaksil, di ba? Nagmamadali kasi akong bumalik sa pag-aalaga ng baboy. Hindi ko inakala. Hindi ko inakalang magkikita pa tayo. Mukhang. Tadhana ang nagdala sa atin pabalik. Nyanyan, may anak na tayo ngayon. Hindi ka naman magdadalawang isip na panagutan ako, di ba? Pero pinakamayaman ka. Baboy lang ang inaalagaan ko, hindi tayo bagay. Anong masama doon? Mag-alaga ka ng baboy, alagaan kita, palagin natin ang Suspig Farm. Hindi ba maganda yon? Mukhang maganda ang tunog. Magandang pakikipagtulungan. Salamat, boss. Magandang pakikipagtulungan. Salamat, Mrs. Talaga palang si Papa ang totoong Papa ko. Sabi ko na nga ba, ang bagay na bagay ni Mama at Papa, siguradong tunay na mag-asawa. Nga, kahit bata nakikita na, kayong dalawa lang. Ang mga matatanda pa, isa't isa ay mabagal ang pag-isip. Sa huli, kami pa rin ni Anan ang pinakamatalino. Lolo, napaniwala ka rin naman nung una, di ba? Hoy, lalaking to, gusto mo ng palo? Nyanyan, ngayong malinaw na ang lahat. Sama mo na si Anan at umuwi na tayong lahat sa bahay ng Chi. Pero ngayon lang umasenso ang babuyan ko. Paano na ang mga bi? Eh di dito na lang ako magbababuyan kasama mo. Anan, Ha? Paano na ang ari-arian ng pamilya Chi? Ikaw, noon, para lang mamanahin ang negosyo. Nagpanggap ka pa. Ngayong nahanap mo na ang asawa mo. Ayaw mo na ng negosyo? Nandiyan naman si Anan. Matalino siya. Kaya niyang pamunuan ang pamilya Xi balang araw. Pwede namang online ang paghawak ng mga gawain sa kumpanya. Kailangan din ni Anan na nasa piling ni Mama. Kung hindi kayo uwi, hindi rin ako alis. Dito na lang ako magpapahinga at alagaan ang apo ko habang lumalaki. Magkakasama tayong pamilya magpakailanman. Boss, bigyan naman ng pera. bigyan naman ng dalawa. Saan galing yan? Halika, salamat, boss. Hay, kasalanan mo to. Dapat hindi mo inaway ang pamilya Tsi. Ngayon, nawalan na tayo ng bahay at lupa. Ikaw, babaeng to, ikaw ang may kasalanan. Kasalanan mo to. Ikaw ang nag-udyok na kunin ang zote. At ipinili si Sunyan sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi natin sasalubungin ang pamilya Tsi. Ang mga demonyong yon. Huwag kang kikilos. Mabait ka. May trabaho si Anan para kumita at si Kuyak siya naman. Ang nagluluto at nag-aalaga sa akin. Ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Siyan Zhao, hindi mo mahuli ang manok? Kaya mo ba yan? Ako na. Ay, huwag. Yan, buntis ka pa lang, huwag kang bigla-biglang gumalaw. Okay lang to, kung hindi niya kaya ang ganitong intensity. Hindi siya karapat-dapat maging anak ni Sunyan. Inat, yan. Ayan, nahuli ko. Manok ang ulam natin mamayang gabi. Hawakan mo. Magluto ka na. Nyanyan Anan. Halika tingnan, espesyal na ipinagawa ni Lolo. Mula Paris ang mga gown at mga damit pambata. Kahit ang sanggol sa tiyan mo, inihanda ko na rin. Halika, subukan mo. Lolo, sa probinsya, saan naman gagamitin yan? Ano naman ang probinsya? Ang manugang at apo ng pamilya Tsi. Saan man, dapat magkaroon ng pinakamagandang buhay. May kinuha rin akong litratista. Mamaya magpipitahan tayo. Psych. Tingnan ang lente.
3, 2, 1. Kisu,